Kailan nyo po naramdaman sa point ng career ninyo na nasabi nyo, I made it? Ay, pwede ako muna. Yes, go. Mas magaling ako sa iyo. Anyway, ganito yon. Nung nakita ko na yung mga kapatid ko, graduate ng lahat sila, maganda na nagiging pamilya nila, yung mga anak lang napapa-aral nila sa mga exclusive schools. Hi, eto na. This is what I envisioned for them. Na yung pamilya ko, hindi lang ako ang kumakain ng matino, namamahay, may kotse, etc. Pati sila nagkameron na, that was the time na naramdaman ko na success. It's good to share your blessings to other people. Well, of course, ang pinakaunang pag-share mo ng blessings mo is yung pamilya mo. And then, kung may extra ka pa, doon ka lang makakalabas para tulungan yung ibang nasa labas ng pamilya mo. Community, bansa, etc. etc. Well, this is Pinoy Extreme and pag-uusapan natin ngayon yung success or yung mindset mentality ng mga OG LGBT when it comes to career, to success, and family and life. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Yan, doon ko Family namin- pa rin talaga. Oo. I never consider anything in my life that comes to me as a success. Para sa akin, lahat ng bagay na yun, trabaho lang. And I have done my best. And to me, kasi napaaral ko lahat ng kapatid ko, nag-MBA sila, nag-master sila. Eh ako, high school graduate. Wala akong hanggang doon na lang ako. But hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko lang, kailan ko lang magtrabaho. And the rest of the money that I make, I roll into my business. My business is the one that goes around. Lahat ng kikitain ko, ikot lang ng ikot yan. That's the reason it became big. I was able to convert myself into helping other people. Since 1984 up to the present, we're still doing isang gunting isang suklay. And we were able to graduate 186,000 poor Filipinos. Ito rin yung isa sa definition ng totoong pagtulong. Hindi yung bibidyoan mo yung mahihirap, tapos pagkakakitaan mo yung kahirapan nila, tapos galing doon sa kinita mo, kukuha ka ng kakarampot para itulong ulit or ipang video ulit sa mahihirap. And the cycle goes on and on and on. Hindi yan tulong. Exploitation yun sa mga mahihirap. Kung gusto nyong tumulong sa mahihirap, kailangan nyo munang paunlarin yung mga sarili nyo. At kung may susobra doon sa kung anong meron kayo, that's the time that you could share those extras with other people. Hindi yung bibidyoan mo sila, pagkakakitaan mo yung kahirapan nila, tapos sasabihin mo tumulong ka. Hindi. Ikaw ang tinulungan. Hindi ikaw yung tumulong. Na nagka-livelihood. Na nagkaroon ng hanap buhay, napaaral yung mga anak nila, nagkabahay sila. Then nag-focus ako sa mga batang may cancer. Meron akong center na I call it Child House. We take care of children who have cancer. And everything naman is just a matter of right connection. Tayo lahat makakatagpo ng mga tao na in one way or another will share the same vision as what we want. At pag nabuo yun, is going to become very, very big. Kaso ang problema kasi sa Pilipino, ang gusto nilang connection, yung mga tropa na wala namang inambag sa paglago nila sa buhay nila. Yung mga taga-yes man lang, yung andyan lang pag masaya, yung wala kang matututunang ibang bago. Literal, pang tambay na tropa lang. And yun yung kulang kasi sa Pilipino ngayon. They cannot cut off people who doesn't share their vision with them. Kasi, because of external validation na kinukuha nila doon sa mga taong pupuri sa kanila pag nanlibre sila ng alak, pag nagpakain sila, etc. etc. Kaya ang ending, mine-maintain nila yung mga tao na yun para lang may pang-feed sila ng ego nila. And that's going to cost them in the long run. Kasi unang-una, walang growth na mangyayari sa'yo. Yes, you will feel good, but again, wala kang matututunan sa kanila. Hindi sila uunlad sa mga sarili nila, wala silang ibang magiging koneksyon, wala silang ibang maiaambag, kundi yung pakiramdam or saya or ganda ng pakiramdam.
I'm always the one that starts everything in the beauty business. And I remember in 1970s when people doesn't know how to color their hair, the only way to color their hair is when their hair turning gray. Bidyan lang in that time para paitamin lang yung buhok. I was already having Chicky Holman, Oo nga, di ba nasa yung crazy with colors? different colors of crazy colors. Oo. Red, white, and blue na mukhang parrot sila. Oo. Na sila, Pops Fernandez, all of them. All of them started with me. Tapos after 6 years, pinauso ko naman yung crazy curls. Iba, ibang klase ng curls. Sa iyo, yung crimper ba yun? May Yung- crimper, may zigzag, Oo. may kung ano-ano. Model ko sila Ami Perez, sila Nadia Montenegro, all of them. Naging sikat ng gusto. After that, the biggest thing that happened is the rebanding. Yun, introduce ko yan. Kayo nga po pala I started ang that. rebanding. Dati wala pang plancha. Wala. So pinag-aaral kami niyan, pinag-aaralan namin sa Hong Kong ng friend ko. At that time, only curling iron. Sabi ko, let's go to China. Hinanap namin factor ng curling. Can you do this? Can you do that to plait the hair? Inaral-aral, after 2 months, nakakita ng plancha, nagawa. Kung pinapatent ko, parang bilyonaryo na ako ate. Wow! Wow! Ito yung babasag sa notion ng mga tao na, if you didn't finish college, wala kang pag-asang umangat sa buhay. No. It's your attitude, your mindset that will push you towards greatness, towards abundance. Biruin mo, kahit high school graduate lang si Ricky Reyes, he pioneered rebanding sa Pilipinas. Dahil lang sa gusto niya. 'Di ba? It's his grit to discover, to revolutionize something. And because of that, kaya siya naging successful. Samantalang yung mga bading ngayon, mahirapan lang ng konti. Ay, oo na kasalanan to ng ibang tao, kasalanan ng gobyerno, kasalanan, 'di ba? Kaya walang nararating karamihan ng mga tao ngayon dahil masyado na silang reklamador. Masyado na silang umaasa sa tulong or sa gagawin ng ibang tao para sa kanila instead na sila mismo yung gagawa ng maganda para sa sarili nila. Si Mother Ricky po pala ang nag-start nun. From rebanding. Sobrang sikat nung rebanding. Yes. Lahat ng salon, nakikita mo yan sa labas ng Yes. salamin. To think na hindi nag-graduate si Mother Ricky High ng school. college. At hindi siya High school. scientist. Hindi siya scientist, pero Nag-discover. inaral niya. You know Oo. why? Because I take it as a hair science. Ang galing nga nito. Continuous Yeah. lang. Kaya ako naging kaibigan ko yan eh. So, I want this to be a lesson for all, hindi lang para sa mga LGBT. May this become an inspiration for us to strive to greater heights even though the hurdles are there, yung mga challenges nandyan. Let's do with what we have. And after we become successful, that's the time that we could share what we have to the other generations, and that's what's going to be our legacy. Ang ganda. This is Pinoy Extreme. Have a good day.